Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2331. Hindi tumigil si Jackie hanggat hindi niya ito sinaktan ng maraming beses. Pagkatapos, siya ngumiti ng smugly at nagtanong, "Ano ngayon gusto mong magsalita? Patayin mo na lang ako." Halos huminga si Daryl. Siyempre, kahit na ang 7 kayamanan napakahusay na pagoda ay mahalaga, ang kanyang sariling buhay ay higit pa mahalaga. Alam niyang kapag sinabi niya sa kanya ang tungkol sa baybay, hindi sasabihin ni Jackie kailangan mo pa siya, hindi niya siya binitawan. Sa kabilang banda, basta habang pinipikit niya ang kanyang bibig, walang magawa sa kanya si Jackie. "Bakit ka stomped her pa in frustration? Mabuti, gawin mo ito. Sa palagay mo hindi ko malalaman ang sikreto ng 7 kayamanan? Sarap ng aking sariling pagoda dahil hindi ka takot, maaari kang manatili rito ang natitirang buhay mo noon." Tama si Daryl, hindi siya papatayin ni Jackie. Kung sabagay, kagalang-galang si Daryl at kilalang sa lahat ng Siyam na Mainland. Hahabulin nila siya kung papatayin niya si Daryl. Naglakad-lakad si Jackie at tinanggal ang takip ni Daryl. May pang-iinis. "Sana mabulok ka rito," naisip ito ni Jackie. Kung maaring malaman ni Daryl ang sikreto ng 7 kayamanan napakahusay na pagoda, pagkatapos ay maaari niya ring gawin ang pareho. Gayunpaman, hindi niya alam na natagpuan ni Daryl ang pagoda sa ilalim ng Fuyaw pala sa orihinal na laki nito, kaya't hindi mahirap para sa kanya na makita ang baybay na inukit sa tuktok ng tore. Ang pagoda ay nabago sa laki ng isang palawit, kaya maaaring hindi niya makita ang spell. Wala naman sa paraan na mahahanap ni Jackie ang spell kahit na ginugol niya ito ng mga dekada. "Anong ginagawa mo?" mahinang tanong ni Daryl. Nagulat siya. Kahit na siya ay on-sealed kanyang acupoints, siya ay whip ng maraming beses. Siya ay pinatuyo ni hindi niya mag-alaw ang isang daliri. Sagot ni Jackie na walang imik ngisi at lumingon upang maglakad palabas ng yungib. Baam, baam, baam. Halos madalian, tinaas ni Jackie ang kanyang mga palad at hinampas ang kuweba pasukan. Pagkatapos, sa isang nakabibingi na dagindong, mga bato ay gumuho at tinatakan ang pagbubukas sa loob ng ilang segundo. "Follow, Daryl, huwag sabihin na hindi kita binigyan ng pagkakataon." Jackie nginisyon at lumingon upang umalis patungo sa kampo. Sa wakas ay napagtanto ni Daryl na plano ni Jackie na siya ay bitagin doon. Siya sinubukang magpumiglas, ngunit ang masakit na sakit ay nag-iwan sa kanya ng hindi nakagalaw. Sino ang gagawa? Naisip na nagawa niyang makatakas kina Zhangju at Ganggang pagtatangka ng pagpatay, upang matrap sa isang yungib ni Jackie. Naramdaman ni Daryl walang magawa. Muling umalangaw-ngaw ang mga rumbles mula sa Chaotep Mountain Range. Kaya ni Daryl maririnig at maramdaman pa rin ang lindol kahit na ang kuweba ay selyadong. Siya nais na suriin ang sitwasyon, ngunit wala siyang lakas na gawin yan sa kanyang kawalan ng pag-asa. Naalala niya ang isang sinaunang tula, at sinimulan niya itong pagbulong mga linya abed, walang galaw, sa isang malungkot na nayon. "Para sa aking sarili, hindi ako nagdadalamati. Lahat ako ang sick ay ang pagtatanggol ng hangganan ng aking bansa. At isang istasyon doon ibinabahagi namin. Nakahiga sa kailaliman ng gabi, nakikinig ako sa hangin na hamihip ng ulan at mga kabayo na nakasuot ng bakal sa kanilang mga nagyayelong ilog. Tulad ng dati, salakayin muli ang aking mga pangarap." Ang nais lang niya ay gumawa ng isang bagay para sa Siyam na Mainland, upang ipagtanggol ito laban sa tribo ng Raksasa, at nandoon pa rin siya ay walang lakas. Ito ay halos tulad ng kung ang Makata ay tumutukoy sa kanya. Nalunod sa kanyang iniisip, naglabas si Daryl ng isang mapait na tawa sa pagbitiw sa tungkulin. "Paano mo masasabi ang pag-save ng Siyam na Mainland habang narito ka naglalabasan sa isang maliit na balakid?" Pagkatapos, bigla, may narinig siyang isang namamaos na boses mula sa kailaliman ng yungib. Sinong nandyan? Natigilan si Daryl, ngunit sumigaw siya pabalik bilang tugon. Kabanata 2332. Nagalak si Daryl sa kaaya-ayang sorpresa. Sino ang mag-aakala doon mayroon bang iba sa isang inabandonang kuweba? Gayunpaman, sa parehong oras, bahagyang nalito si Daryl.
Bakit natahimik ang taong iyon hanggang kay Jackie umalis na sino kaya ito? Nataranta, hindi mapigilan ni Daryl na itaas ulit ang kanyang boses. Ano ang iyong pangalan mangyaring ipakita ang iyong sarili? Narinig niya ang isang tunog ng mahinang pagtawa, ngunit pagkatapos ay ang kuweba ay bumalik sa kanyang ganap na katahimikan. Sinubukan ni Daryl na tumawag ng ilang beses pa, ngunit walang tugon pagkatapos nito. Labis na ginasto ni Daryl na bumangon upang siyasatin ito, ngunit ang sakit na tumagos sa kanyang katawan ay nagpapanatili sa kanya ng paggalaw. Kaya, maaari lamang siyang manatili sa lupa at subukang mabawi ang kanyang lakas ng dahan-dahan. Hindi siya sigurado kung gaano ito katagal, ngunit nagsimula siyang makaramdam ng bahagya mas mabuti sa oras. Sa wakas, nagpumiglas siyang tumayo at humimas palayo sa kuweba. Habang si Daryl ay nakikipagsapalaran sa kailaliman ng yungib, siya ay nasobrahan ng malamig na temperatura. Pagkatapos, nakita niya ang isang mas malaking pasukan din na maraming mga tunnel na umaabot mula sa loob nito. Gayunpaman, walang anuman kundi ang sinaunang mob at tow truck na napunta sa madilim na parang wala magtapos na mayroong higit pa sa kuweba na iyon kaysa sa naisip niya. Ito tila nakuha siya ni Jackie doon ngunit hindi kailanman inimbestigahan ang kabuuan kuweba ng maayos. Halos hindi mapigilan ni Daryl ang kanyang kaba habang sinusundan ng truck. Ang sa karagdagang pagpunta niya, ang hangin ay naging mas mababa mahalumigmig ngunit mas malamig, sa pamamagitan ng minuto. Kung wala ang kanyang panloob na lakas upang protektahan siya, makakagiling lamang si Daryl sa malamig. Hindi niya masabi kung gaano siya katagal maglakad, ngunit sa wakas ay naabot niya isang napakalaking silid na itinayo ng mga bato, napapaligiran ng 8 pader. Ang pangalan siyam na Division 8 trigrams ang inukit sa ilalim ng bawat dingding. Ang silid ay tila nakaupo na nag-iisa sa loob ng yungib na iyon mula pa noong sinaunang panahon mga oras mayroong isang platform, sa hugis ng isang bulaklak ng lotus sa gitna ng silid na may mga sinaunang salitang inukit sa lahat. Pagkatapos, nakita niya ang isang matandang lalaki nakaupo sa tuktok ng platform. Ang matandang lalaki na may pilak na buhok ay nagsuot ng mahabang itim na balabal, ang kanyang ekspresyon ay kalmado pa may kapangyarihan sa isang aura na, nagpamukha sa kanya nang halos hindi malapitan. Pinagmasdan ng matandang lalaki si Daryl na papasok sa silid may kasamang ngiti. Ito ay ang Ghost Valley Sage, ang lalaking pinakawalan ni Daryl mula sa Seven Treasures Exquisite Pagoda sa South Cloud World at tumulong sa kanyang pagtatanggol laban sa North Mona Army. Matanda, lumapit sa kanya si Daryl na may tuwa. Same time siyang yumuko. Akala ko na nagsasalita ako sa isang bayani hindi ko namalayan na ikaw pala iyon. Ito ay naging sobrang haba inaasahan kung maayos ka. Masiglang bati ni Daryl sa lalaki. Ang Ghost Valley Sage ay marahil ang nag-iisang lalaki sa mundo na nag-warranted tulad ng paggalang mula sa Daryl, bukod sa Ford South, ang kanyang huli na master, at Soron Carter. Ngumiti ng marahan si Ghost Valley Sage. Aba, oo, magaling ako. Kahit na kaya ko mahirap sabihin ang pareho para sa iyo. Nagkagulo si Daryl, alam niya na tinukoy ng Ghost Valley Sage ang kanyang kawalan ng panloob na lakas. Matanda, bakit ka nandito? Tumagal ito ng 1 segundo, ngunit bumalik si Daryl sa kanyang pandama. Tinanong niya, narito ka ba upang iwaksirin ang tribo ng Raksesa? Ang pag-iisip ay pinaramdam kay Daryl na mas hinimok kaysa dati. Ang Ghost Valley Sage ay isa sa mga pinakabihirang henyo sa kasaysayan, at sa tulong niya, mayroon sila walang kinakatakutan nang harapin nila ang mabigat na hukbo ng tribo ng Raksesa. Umiling ang Ghost Valley Sage at misteryosong ngumiti. Ginawa ko sumama sa balak na iyon, ngunit natatakot ako na hindi ako magiging malaking tulong dito sa oras. Kabanata 2333. Natigilan si Daryl habang nakatitig sa Ghost Valley Sage na walang imik. Pagkatapos, napagtanto ni Daryl na kahit na ang Ghost Valley Sage ay mukhang masigla, ang kanyang larangan ng enerhiya at panloob na enerhiya ay nawala, tulad ng sa kanya. Matanda, nagulat si Daryl, tinanong niya, ano ang nangyari sa iyong kapangyarihan? Tumawa ang Ghost Valley Sage at sinabing, Daryl, ikaw talaga may kaalaman pagdating sa mga sinaunang pag-aaral. Narinig mo na ba tungkol sa huling yugto ng paglilinang na tinawag na Returning of Innocence? Ang pagbabalik ng Innocence. Tumalon si Daryl na parang sinipa ang mga salitang iyon siya sa dibdib, humugot siya ng isang mabilis na hininga gamit ang nanlaki ang mga mata.
Matanda, kaya ikaw ay nagsasabi na mag-e-close ka na, pailing si Daryl. Inisip niya ulit ang nalaman niya tungkol doon. Sa sandaling ang isang magsasaka ay umabot sa antas ng Heaven Ascension, mayroon pa rin sila isa pang antas upang makamit ang antas ng Diyos sa kalipunan. Ito ay isang labis mapaghamong antas, at napakakaunti ang nagawang gawin iyon. Si Yang Jian ay isang makapangyarihang pagkatao, at nasa huling yugto pa rin siya ng langit na pag-akyat antas ni hindi pa siya malapit sa pagkamit ng lebel ng Diyos na kahulugan. Tulad ng para sa pagbabalik ng innocence na nabanggit ng Ghost Valley Sage, ang isa ay kailangang dumaan sa yugto ng eclosion matapos na makamit ang isa Diyos na antas ng realm. Palaging inakala ni Daryl na ito ay isang alamat lamang, siya ay nagkaroon hindi narinig ng sinuman na dumaan sa yugtong iyon. Hindi niya inaasahan na ang Ghost Valley Sage ay ang makakalusot sa yugtong iyon. Ang matandang lalaki ay nais niyang mag-e-close anumang oras. Habang sinusubukan niyang alalahanin ang lahat ng impormasyon na naalala niya tungkol doon yugto, sa wakas na intindihan ni Daryl ang sitwasyong iyon. Parang multo ang Ghost Valley Sage ay nawala na hanggang doon upang sumali sa kanila sa pagtatanggol ng magulong mountain range. Gayunpaman, hindi inaasahan ng matandang lalaki na siya ay may isang pagkakataon upang makamit ang isang break sa pamamagitan ng. Kaya, nanatili siya sa isang yungib upang maghanda para sa yugto ng eclosion. Nagkataon, iyon ay nang makuha ni Daryl ang kanyang sarili na dinakip at dinala doon ni Jackie. Bilang huling hakbang ng paglilinang, walang margin ng error pagdating sa ang paghahanda para sa eclosion. Iyon ang dahilan kung bakit ang Ghost Valley Sage na natiling tahimik habang nandoon si Jackie. Ayaw niyang maistorbo siya. Aalis na ako agad. Pinanood ng Ghost Valley Sage habang sinubukan ni Daryl tipunin ang kanyang saloobin. Pagkatapos, sinabi niya sa isang payapang tono, ang aming pagkakaibigan nagsimula noong pinakawalan mo ako mula sa Seven Treasures Exquisite Pagoda at magtatapos sa tabi mo sa aking paglalahad. Gumagana talaga ang destiny kamanghamanghang mga paraan. Sinulat ko ang manual ng aking kapangyarihan na tinatawag na Heart Sutra of Eight Wilds sa mga pader na ito. Alamin ito ng mabuti, at dapat mong maibalik ang iyong mga kapangyarihan. Nais ko lamang na makapaglingkod ka sa Nine Mainland sa sandaling magawa mo ang tinig ng Ghost Valley Sage ay nagsimulang maglaho, nakapikit siya habang siya binigkas ang mga huling salita. Isang malakas na shockwave ang sumabog mula sa Ghost Valley Sage gamit ang isang pag-ugat. Ito pinunan ang bawat sulok ng silid at pagkatapos ay nawala sa hangin. Matanda, sumigaw si Daryl sa hindi inaasahang pamamaalam, napaluhod siya. Nararamdaman ito ni Daryl habang hininga ang Ghost Valley Sage, ngunit siya mukhang napakapayapa na parang tulog na siya. Ang katotohanan na ang i-close ng Ghost Valley Sage ay mahusay na balita ngunit ang pag-iisip na gagawin niya, hindi na marinig muli ang kanyang tinig na agad na pinuno ang puso ni Daryl ng kalungkutan. Tumagal ng ilang minuto bago lumabas si Daryl dito. Ibinaba niya ang kanyang ulo hanggang sa dumampi ang kanyang noo sa lupa bilang isang kilos ng paggalang, at may pagpapasya. Ipinangako niya, Elder Sage, huminga ka sa kapayapaan. Nangangako akong maglilingkod sa mga tao hanggang sa aking huling araw sa sandaling makuha ko muli ang aking lakas ayon sa nais mo. Habang ang kanyang mga salita ay umalingaw sa mga yungib, tumayo si Daryl at lumingon sa siyasatin ang mga pader. Natagpuan niya ang mga salitang inukit sa kanila panloob na enerhiya. Ito ay ang Heart Sutra ng Eight Wilds na ang Ghost Valley Sage ginugol ang kanyang buong buhay upang lumikha. Si Daryl ay lubos na naantig ng haba nang mayroon ang Ghost Valley Sage dumaan upang tulungan siya. Napagtanto niya na tumigil ang matanda pagtugon sa kanya pagkatapos ng kanilang paunang pag-uusap, dahil nakatuon siya sa pag-ukit ng lahat ng alam niya sa mga pader na bato upang magawa ni Daryl mabawi ang kanyang lakas. Hindi niya malilimutan kung ano ang mayroon ng Ghost Valley Sage tapos na para sa kanya. Napagpasyahan ni Daryl na huwag mag-atubiling sandali pa, umupo siya pababa at nagsimulang magsanay ng sutre sa mga dingding, Kabanata 2334. Samantala, sa loob ng Tolda ng kagalang-galang na anak sa kampo ng Raksasa tribe sa kabilang panig ng Chaotep Mountain Range. Sina Debra at Chantel ay nakaupo sa tent at humigop sa kanilang tasa ng mainit na tubig. Wala silang makitang anumang tsaa sa wild deserted secret region, napakalinis mainit na tubig ay halos ang susunod na pinakamahusay na bagay.
May mga nakasabit na hayop mga balat sa loob ng tent na may kaalaman sa tula, kultura at geography mula sa Angsham na mainland na nakasulat sa kanilang lahat. Umupo si Alaric sa kanila, parang siya taos puso na walang bakas ng kay-abangan na magiging normal para sa isang lalaki ng kanyang katayuan. Mahal kong mga guro, nakangiting tanong ni Alaric ayon sa kung ano ang mayroon ka na sinasabi. Ang mga tao sa Sham na lupain ay hindi mabangis, ngunit sila ay edukado at may mataas na nakamit, at naghahangad sila ng kapayapaan higit sa may iba pa. Huminto si Alaric upang isaalang-alang bago niya sinabi, kung gayon hindi magiging makatuwiran ang pag-atake sa kanila. Ang tribo ng Raksasa ay gagawin maging mga kriminal lamang na nagsimula ng gyera. Si Deborah at Chantel ay nagbigay sa bawat isa ng isang nakakaalam na sulyap. Tapos, Chantel ngumiti ng marahan at sinabi, ang kagalang-galang na anak ay tunay na pantas, gamaan ang loob namin na ganyan ang iniisip mo. Tama ka, ang mga tao sa Sham na lupain ay nais na mamuhay ng mapayapa. Hanggat ang tribo ng Raksasa ay nakikipag-usap sa taos puso hangarin, kung gayon walang makakakita sa iyo bilang kalaban. Tumango si Deborah bilang pagsang-ayon. Lumipas ang mga araw, at habang ibinahagi sa kanya ng dalawang ginang ang kanilang kaalaman, maraming natutunan si Alaric tungkol sa Sham na mainland. Nagulat sila niyan hindi lamang siya matalino ngunit maawain din siya. Siya ay isang tunay na regalado individual na may hindi kapanipaniwala na potensyal. Nakita ko, ngumisi si Alaric at tumayo, natuwa siya sa mga papuri na natanggap niya. Kung gayon, dapat kong subukang kumbonsihin ang aking ama na huwag salakayin sila noon, at gagawin ko ito bago siya magutos. Alaric kaagad na tumungo sa tent ng Raksasa King ng mahabang hakbang. Ang Raksasa King ay tumawag sa kanyang mga general na magtipon sa kanyang tent talakayin ang mga diskarte para sa mga laban sa unahan nila. Ang gigantic monster ay mayroon sumipsip ng sapat na enerhiya, at ang pangwakas na pag-aayos ay nasa lugar. Pare, pumasok si Alaric sa tent at magalang na sinabi, sa palagay ko nangunguna sa aming hukbo sa kabila ng Chaotic Mountain Range upang atakein ang Sham na mainland ay sobrang walang ingat. Sa halip, magpadala tayo ng isang utos upang ipahayag ang aming taos pusong hangarin para sa kapayapaan at tingnan kung paano sila tumugon dito. Tumigil si Alaric upang tumingin sa paligid ng tent bago niya ipinagpatuloy na sabihin, kung hindi, matanggap ng Sham na darling ang tribo ng Raksasa, pagkatapos ay ipaglalaban natin ang aming lugar. Ngunit kung payag sila katuwang, pagkatapos iyon ang pinakamahusay na solusyon upang maiwasan ang anumang hindi kinakailangang laban. Ang mga mandirigma sa paligid niya ay agad na sumabog sa isang mainit na talakayan. Ang saway ni Raksasa King, Alaric, ano ang pinagsasabi mo ang dilaw pinatapon ng Emperor? Ang tribo ng Raksasa sa lupang deserted na lihim na rehiyon libu-libong taon na ang nakakalipas, at sa oras na iyon, lahat ng angkan sa Sham na mainland kaalyado upang labanan kami. Paano nila posibleng nais na magkasama sa amin ikaw ay ang aking anak na lalaki, at ang hinaharap ng tribo ng Raksasa ay nakasalalay sa iyong balikat. Dapat kang manatiling hindi natitinag sa aming isang tunay na layunin, at iyon ang mamuno sa lahat ang Sham na mainland. Paano ka makakaiwas sa laban saglit na naantig si Alaric bago siya nagpatuloy na ipaliwanag, pare, ako huwag matakot sa gyera, ngunit iniisip ko lamang na hindi tayo dapat magtago ng hindi kinakailangan pagkamuhi sa Nine na mainland. Ngayong mayroon tayong lakas na tumawid ang Chaotic Mountain Range sa kanilang mga mayabong na lupain, bakit hindi kami makapag-ayos kapayapaan sa halip na magngangalit ng gyera at sirain ang lahat? Tama na yan. Hindi na napigilan ng Raksasa King ang kanyang galit at saway, hindi ko na maririnig iyon. Pinayagan mong maging ang iyong sarili minamanipula ng dalawang babaeng iyon mula sa Sham na lupain. Tama yan, kuya, huwag maniwala sa anumang sinabi ng dalawang babaeng iyon. Ang aming sinabi sa amin ng mga ninununaang mga tao mula sa Sham na mainland ay pawang nagpaplano mga hapokrito, huwag silang lokohin, Amastan said. Kanina pa siya nakaupo sa gilid. Nagpanik si Alaric nang dadain siya ng kanyang ama at kapatid. Nais niyang upang akitin sila, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Iulat, isang sundalo ang tumakbo papasok sa tent at magalang na yumuko sa harap ng Raksasa King. Kamahalan, mayroon kaming 12-dosenang mga gigantic monsters standby nasa posisyon na ang hukbo at handa ng umatake. Naghihintay kami ng iyong utos kamahalan. Mabuti.
Rakshasa King ay tuwang-tuwa sa balita. Tumayo siya at sumigaw may determinasyon, Marso. Oo, agad na tumugon ang sundalo bago siya umalis upang iparating ang utos pare. Nagulat si Alaric at tinangka niyang pigilan sila, ngunit ito talaga huli na boom. Boom! Boom! Kabanata 2335. Ang gigantic monsters ay ang laki ng isang maliit na bundok, at ang Rakshasa sumakay sa kanila ang mga sundalo habang mabilis silang patungo sa Chaotek bulubundukin. Samantala, sa kabilang kampo, mga mandirigma mula sa iba mga kontinente tulad ng Hilagang Mona, World Universe, ang Dakilang Silangan, at ang South Cloud World ay tumayo sa ilalim ng mga bundok. Tuwing kalahating oras, nagpapadala sila ng mga kalalakihan upang umakyat sa mga dalasdis at suriin para sa anumang biglaang paggalaw. Ito ay isang mapaghamong gawain dahil sa aktibo bulkan at walang humpay na bagyo sa mga bundok. Minsan, sila halos hindi mapamahalaan upang makita ang paligid ng gilid. Inilayo din ng mga mandirigma ang kanilang distansya mula sa North Mona Army dahil sa ang sitwasyon ni Daryl halos para bang mayroong dalawang magkakahiwalay na hukbo. Dahil hindi sila nagsama sa North Mona Army, ang natitirang tropa sumali sa puwersa at pinangalanan ang kanilang sarili na Union Army. Tumakbo si Jules sa kampo ng Union Army, kinilabutan siya habang umiiyak, may tumulong. Wala na si Master. Wala na siya. Pumunta siya sa tent sa suriin siya dahil nag-aalala siya tungkol sa kanya. Gayunpaman, ang tent walang laman, at walang tao roon. Pinangalagaan ni Jules si Daryl ng malalim, at ang kanyang pagkawala ay nagpadala sa kanya sa isang gulat. Narinig ng iba ang kanyang pag-iyak, at nagpunta sila upang siyasatin, nabalisa sila ng mapagtanto nilang wala na si Daryl. Mabilis, magpadala ng ilang kalalakihan upang maghanap sa lugar nag-aalalang, sigaw ni Chester. Si Daryl ay aalis na ngayon ng walang isang salita, alam niya na magpapadala siya ng salita kung kailangan niyang pumunta sa kung saan. Pinatawag ni Dax Sanders ang daan-daang mga tagasunod sa Flower Mountain na galit at nagsimulang maghanap kay Daryl. Sa sandaling iyon, ang isang tao sa karamihan ay nagbuntong hininga at sinabing, siguro umalis siya dahil pakiramdam niya ay nasalanta ako nawawalan ng kapangyarihan. Maraming mga kalalakihan ang tumango bilang pagsang-ayon, ngunit wala silang sinabi. Ginawa ito may katuturan kung ang isang tao na kasing lakas ni Daryl ay mawalan ng kanyang kapangyarihan sa magdamag, ito ay sobra para sa isang Mikael. Ang pag-iisip na iyon ay nagtagal at nagpadala ng isang ripple sa buong kampo. Ang mga mandirigma ng magkakaibang pinagmulan ay naniniwala sa Daryl, at pagkatapos ay napagtanto nila na maaaring pinabayaan niya sila ng wala kahit isang palm, iniwan silang lumungkot ng loob. Hindi mo alam yan. Itigil ang pangalawang paghula kay Daryl. Ang mukha ni Yvette na mula sa pagkadismaya habang nakatingin siya sa mga lalaking nasa paligid niya at sumigaw. Hindi siya ang uri ng tao na tatakbo mula sa gulo, may kung ano dapat nangyari sa kanya. Sigaw ni Chester, tama siya. Ang pinakamahalaga sa ngayon ay tayo magdikit bilang isa. Huwag nating isiping ito. Boom! 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 Habang nagpatuloy ang talakayan, ang mga dumadabog na mga ingay ay sumabog sa kalangitan mula sa kabila ng Chaotek Mountain Range. Ang mga ulap ay nagsimulang magtipon bilang lupa nanginginig. Ang bawat isa ay bahagyang makatayo habang ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa biglang lumipat. Napatingin sila sa ulo patungo sa Chaotek Mountain Range at namumutla nang makita nila ang eksena. Ang kanilang mga panga ay bumagsak sa hindi makapaniwala habang nagpupumiglas upang maunawaan ang sitwasyon. May isang bagay na sumabog ng isang napakalaking butas sa tuktok ng Chaotek bulubundukin. Sumabog si magma ng 12-dosenang mga naglalakihang anino lumitaw mula sa loob ng abo. Ang mga anino ay nagtayo ng higit sa 100 metro ang taas, at bawat isa, sa mga iyon ang mga anino ay natatakpan ng makapal na itim na balahibo na gumawa ng mga ito parang gigantic mga gorilla. Ang kanilang mga mata ay mukhang isang bagay mula sa pinakapangit na bangungot na maaaring madaling takutin ang isang tao sa kamatayan. Iyon ang mga gigantic monsters na naamo at sinanay ng tribo ng Rakshasa. Ang kanilang hukbo ay nagmarcha sa likuran ng mga hayop. Yung mga higanti ay ang mga Samira sa mga bahagi ng tuktok ng bundok at sanhi ng lindol. Ang bawat saksi sa apokaliptikong tanawin ay nagyelo habang tumitigil ang kanilang puso.
Hindi ang isang tao ay maaaring lumakad palayo ng hindi permanenteng na trauma sa kung ano sila nakakita na.